25, chapter 25, awit. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth. And teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all days long. Nagkamali siya, nagkasala siya, pero nag-grow siya. Hindi siya nanatili sa kasalanan yon. Hindi siya nanatili, nagpagpatuloy ang kasalanan yon na aapi sa buhay niya. Hindi niya pinahintulutan ng kasalanan ng magwagi sa buhay niya. Kaya sa pagkakamaling yon, sa kasalanan yon, siya'y nag-grow. Siya'y lumago. Nakilala niya na mali yun. Tama na yun. Hindi na pwedeng ito ang mag-hari sa buhay ko. At para lumaki siya, nanalangin siya for guidance. At ang panalangin niya, una, sabi niya, show me, O God, your ways. Alalahanin niyo mga kapatid, na the ways of God are not like our ways. Sinabi nga niya na my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are not your ways. May mga bagay na gusto nating gawin sa buhay na ito, pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Alam nyo, pinag-aral ako, naging doktor ng mga animal. Pero, hindi kayo animal, ha? Kayo'y mga anak ng Diyos. Doktor ng animal. Nasa akala ko yun na. Kaya nung sinisiran ako, mamati kay kinya ako, pagpagayo nga dyan mamati. Mamati ang mga pinagdoktor nat niya ako. May pagpasturan dat. Sinisiran ako noon ng Word of God at sabi, mag-Bible school ka. Sabi ko, naniniwala akong ang Diyos din ang nagkalob sa akin ng lahat ng bagay para matapos ako ng doktor. That's my way. Kaya nagtrabaho ako. Lumayo pa ako noon. Bumalik ako dahil ang area ko noon, Batangas, Laguna, Quezon Province. Pagpunta ko doon, nagkakasakit ako, kaya umuwi ako. Pag malakas na ako, sisiran ulit ako. Punta tayong Bible school. Tatakbo na naman ako. That's my way. Kala ko, doktor ako. Nag-aaral ako para mag-doktor. Tapos, papastorin ako. Hanggang tinest ako ng Panginoon. Nanganak yung 4 na baboy ko. Ang anak, 42 lahat. Binabantayan ko, nililinisan, maigi yung kulungan. Kahit matulog ka sa sahig ng kulungan ko, malinis. Isang gabi, dahil kahit linggo na noon, hindi na ako makapagsamba. Dahil may biig na, nababantayan. Isang gabi, 12 ang namatay. At nung namatay yung 12, inotopsi ko, binuksan ko lahat ng libro ng pinag-aralan ko at tinignan ko kung anong problema. Sabi ng mga libro, walang problema. Pero 12 ang namatay. Pero ayaw ko pa rin sumuko. Injectionan ko ng vitamins para lumakas, ng antibiotics para may proteksyon. The second night, 9 na biik ang namatay. Hanggang sa pangatlong gabi, habang nakahiga ko sa tabi ng aking mga baboy, nangusap ang Panginoon,
My ways are not your ways. Minsan, ipapilit tayo di kaya tayo. Itibiyag tayo. Gusto natin gawin yung mga gusto natin para sa buhay natin. Pero alamin mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay dalawang beses na pag-aari ng Diyos. Una, tayo'y nilikha ng Diyos. Bagamat nilikha, nagkasala, lumayo tayo sa Diyos. Sa ating paglayo, binili muli tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. And you are not your own. Binili tayo ng kanyang dugo. Pangalawang beses tayong pag-aari ng Diyos. Kaya wag nating ipilit yung gusto natin sa buhay natin. Hayaan natin na ang kalooban ng Diyos, tulad ng panalangin ni King David, pagkatapos niyang maranasan ng kahirapan at pagpaparusa ng kanyang kasalanan, nanalangin siya for guidance, na sabi niya, "Oh God, show me your ways." Nanalangin na ba kayo ng ganon? Panginoon, show me your ways. Anong kalooban mo para sa akin? Kaya nung sabi niya, doktor ka nga, yun lang yung higher calling. May highest calling pa, sabi ng Diyos, ang paglilingkod sa Kanya. Ang highest calling. Mga kapatid, yung mga tinapos natin na trinatrabaho ngayon sa mundong ito, ay higher calling lang yun. Pag tinawag kayo ng Diyos para gamitin niya sa Kanyang kaharian, yan ang highest calling. Amen. Kaya, manalangin tayo sa Panginoon. Ano ang kalooban mo? Show me your ways. For His ways and thoughts are higher than our ways and thoughts. Pangalawa, pagkatapos niyang pinag-pray na, show me your ways, O Lord. Pangalawa, sabi niya, teach me your path. Teach me your path. Ang daming gustong daanan ng tao, gustong i-experience ng tao. No. Alam niyo, yung mas matanda, yun ang mas maraming karanasan sa buhay, dinaanan sa buhay, mga experiences sa buhay. Iba-iba tayo ng pinagdaanan, pero at the end, tignan natin yung mga dinaanan natin. Kita, pagka-graduate ko noon, pagkatapos, nandun na ako sa Batangas, nasa Silverio Farm na ako, nandun na ako sa Laguna, nandun na ako kay Birata, nandun na ako sa Quezon Province, sa mga Marquez, assemblyman noon doon. Malayo na ang daan ko noon. No, mayaman na ako noon. Pero mas mayaman ako ngayon. Dahil noon, marami akong pera, pero hindi ako nakapunta ng Indonesia. Hindi ako nakasakay ng eroplano at barko. Ngayon, kahit wala akong may pitaka ko, duman kanina yung paglalagyan, tinignan, wala pa ng laman. Kaya, sorry Lord, papupuno din to. Mag-privilege kami para dito. No. Ang tunay na kayamanan ay yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Yun ang tunay na kayamanan. Amen. Show me, pangalawa, teach me your path. Sabi ni King David, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Napakalaga ang Biblia para sa pagtahak natin sa ating buhay ay makakamtan natin ang kalooban ng Diyos. Ako ay bunga ng tree na patsyal. Ganyan din ako noon. Nakapilya di piyas. 5 years old ako noon. Ganyan din. Sige, pag nandiyan na si Pastora, takbuhan. Oh, si Pastora Betty noon. Oh, memory verse. Yung unang magbibigay ng 5 verses, bibigyan ko ng book card. Ganda ng bookmark, yung marker.
Madali nga, mag-memorize ng 5. Hanggang may missionary tayo nun dyan, na Amerikano. Mag-review kayo, sabi ni Pastora, hanggang 100 na verses, i-memorize nyo, sabi niya. Nag-memorize ako. Pagdating ng Amerikano, sabi niya, may dala siya na Bible, gold-plated. Nagsilang. Kung nagtila ako, kung kakaya. Tapos, ang hamon nung missionary, ang sino mang unang makapagbibigay ng 50 memory verses, ibibigay ko itong Bible na ito. Sabi niya, 100 yung minemorize ko eh. Kaya sa akin yun. Oh. Eh, kita nyo, sa pamamagitan ng Biblia, naturuan, no, train up a child while he's still young. And when he's adult, when he's old, he will not depart from it. Alam nyo, nung nag-aral na ako sa Maynila, nandun lahat. Kaklase ko, mayayaman, may kotse, isang oo mo lang, nandun na kayo sa Maalikaya, massage parlor. Isang tawag na lang, pag gusto mo, nandun na kayo sa cabaret, nasa inuman, sa mga club. Pero, I am trained and teach by the Word of God. Kita nyo, nung nandun ako, may teacher ako noon, surgery 3 and medicine 3 sabay. Alam nyo ang patakaran nung doktor na yon, pag dalawang subject niya sa'yo, subject mo sa kanya, dadalhin ka niya. Yung sikat nun, Maalikaya eh. Yung massage parlor na may babae. Alam nyo, yung posting na hawakan ko, ay mapipiklo. Pinipilit ako na isama itong si Bugarin. Sabi niya, pabinyagan yan. Ay, matok ko lagi ko, nandok. Handak na awit. Mabuto na. Kasi I was raised up with the fear of God in my heart. Takot ako sa babae. Na, hindi mo naman asawa, ginagawa niyo yung para sa mag-asawa lang. Na, kaya si King David dito, dahil yun yung kamali niya, gusto niyang mag-grow. Kaya nanalangin siya, teach me, O Lord. No, teach me your path. Dahil hindi kalooban ng Diyos na lumakad tayo sa kasalanan. Dahil namatay na siya dahil sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Hindi na dapat muling ipako si Kristo sa krus dahil sa paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan. Sabi niya, teach me your path. At pangatlo, guide me in your truth. Guide me or lead me in your truth. Your truth, your word is truth. Pag pinag-uusapan natin ay katotohanan, ang katotohanan lang ay ang salita ng Diyos. Ang daming nagsasabi, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Ang daming nagtitestify sa mga korte. Tinatas ang kanyang kamay at yung kaliwa ipinapatong sa Biblia at nagsasabi, sasabihin ko lang ang katotohanan. Magkaaway. Yung isa, sasabihan ko ang katotohanan. At yung kamay niya nasa Biblia. Yung kalaban niya, ganun din. Magsasabi ako ng katotohanan. Dalawang katotohanan. Nakita niyo yung mga tao na nasa korte. Sino ang totoo doon? Sino ang totoo doon? No, isa lang ang totoo. Ang salita ng Diyos ang totoo. Amen. Kaya lahat ng katuruan, mag-grow tayo. Dahil ang relihiyon natin noon ay mga elementary teachings. Kaya sabi niya sa Hebrew chapter 10, iniwan niya yung first to be substituted by the second. No?
Ibig sabihin, yung unang pagtuturo noon ay mga elementary teachings, maging yung 10 Commandments. Hindi na nga 10 eh, dalawa na lang. Love your God with all your heart. Tapos, love yourself as your neighbor. Dalawa lang yung 10 Commandments. Pagdating ni Jesus Christ. Kaya yung Biblia will lead us, will guide us, and also will teach us. No. Alam niyo yung acronym na word, Bible, B-I-B-L-E. Basic information before leaving earth. Bago daw tayo kunin ng kamatayan, magbasa tayo ng Biblia dahil nandito ang mga katuroang totoo ng Diyos, ang salita niya. Ito lang ang mga totoo ang salita ng Diyos. Bago tayo mamatay, at pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Hindi tayo matatakot dahil nag-review tayo sa kanyang libro, ang Biblia. Amen. Pag bumibili ka ng gamit, anumang kagamitan, pagbili mo, tignan mo may tarjeta at may booklet, manual of instruction kung paano gamitin yung binili mo para maging matagal ang gamit. Ang daming gamit ang madaling nasisira dahil yung bumili, hindi niya binabasa yung manual of operation nung gumawa o manual of instruction. No? Tignan niyo yung mga motor ngayon na start, yung push button. No? Tira tayo ng tira mamaya. Ayaw na. May bagong-bago pa. Bakit? Pagpapasahin mo yung instruction, pag pinindot mo pala yun, magbilang ka 1, 2, 3, 4, 5, bitawan mo. At sa pagbitaw mo, magbilang ka uli ng 1, 2, 3, 4, 5, bago ka uli, ipindot. Para yung starter, hindi ang mapuran, hindi masusunog. Sa atin, mamaya, napuran, namadin. Sira na. You don't follow the instruction. Ang daming tao ang sira ang buhay dahil hindi nagbabasa ng Bible, the instruction of God. Amen. Kaya sabi ng ating mahal na Haring David, nanalangin siya, Lord, teach me your path and lead me to your truth. We must grow. No? We must grow. Nagkamali tayo noon, nagkulang tayo noon, hindi tayo nagbasa noon, kaya ito ngayon, nararanasan natin itong ganitong mga pag-iilag sa buhay. Ngayon na, and I pray that you must grow in Christ. Amen. Sa 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Huh? Ulitin ko. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Nais ng Diyos na lumago pa tayo sa pananampalataya, sa ating kaligtasan sa buhay na ito. May pananampalataya ka nga, patuloy ka pa rin naghihirap, patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. We must grow. No? Kailangan lumago tayo. No? Kaya dito bilang mga baguhan at kasisimula na lang ng trabaho ninyo, so that you can grow in Christ throughout your days, kailangan yung magbasa palagi. Tulad ng isang baby, sabi niya, crave
for pure milk. Gatas. Kaya nire-recommenda nga, gatas ng ina. That's the pure milk. Kita nyo, tignan nyo yung mga bata na gatas ng ina. Ang immunity nila sa mga sakit, kita nyo, mas mataas. Alam nyo, 4 ang anak namin, anak ng asawa ko. 4 na lalaki. Yung panganay namin, dahil panganay, alagang-alaga yan. Kompleto ng go, grow, and grow foods. Yung mga mahal na milk, mga gerber, talaga, para sa kimot. Lahat ng bakuna sa center, pag umikot yung CW, bakuna, pwede bang tublehin? Balik sa next month, bakuna ulit, bakuna, kababakuna, ayan. Muntik nang namatay. Nagsuka, nagtae, at kala ko, mamamatay na. No. Pansinin ninyo, pure milk. Pinainom namin kasi, gatas na nakalata, gatas ng animal. Kaya yung mga bata na yun, may sunga. Nagmano, may tumatama sunga yun. Kaya magpagatas kayo, mga ina, the pure milk. At bilang mga bata pa sa pananampalataya, huwag kayong lumabas dito sa Biblia. Huwag kayong lumabas dito. Ang pag-uusapan at pag-aaralan nyo ay ang salita ng Diyos lamang. Amen. Sabihin nyo sa akin, pag hindi galing dito, ang ituturo ni Pastor Bo. Sabihin nyo sa akin at itatapon natin yan sa bundok. Magpapastor sa mga baka. The pure milk as new babies. Great! Kita nyo, pag gutom na, patangal na lang nga dyan. Ayos na, matulog na nga doon. Naglumag-ina na. So, may kadwat. May kadwa, may kaalo, may kapat, puro pan. So, kita nyo ganyan na po na dulo. Naglulumag. Na. Kan uray may isa nga bakuna, ang na nagbakuna. Ang syud-syudo na DJ Center. Tawag mo na vodka. Pati bakuna dan, sasaw niya po. Tanadim makil kalin, tinadyo mo na nagtalag kami iti apo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay at siya ang magmi-maintain, magsusustain ng buhay. Amen. Kung mananalig lang tayo. Manalig kami sa kamali namin sa una. Then, mula sa pangalawa hanggang sa pang-apat, wala kahit isang bakuna. At very healthy sila. I pray that you might grow in Christ. Marami tayong kamali. Marami tayong pagkukulang dahil kukunting nagtuturo sa atin tungkol sa Diyos. Pero ang Biblia, kompleto yan. At sana, hindi lamang tuwing mag-service kayo makikinig ng salita, kundi sa araw-araw, tulad ng bata, uminom kayo ng gatas. Ang gatas nyo ngayon ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At pangatlo, para makumpleto ang go, ang grow. Ang pangatlo ay glow. I pray that you might glow in Christ throughout your days. Kita nyo, yung dalaga, tignan mo yung katabi mong dalaga. Pag nai-inlove yan, nag-glow yan. Tignan mo nga. In love. Yung nanay, tignan mo nga kung nanay ang katabi mo. Pag dumating ang asawa at may pasalubong, nag-glow yan. Pero pag wala,
Nagre-ring. No. Glow. Glow meaning alive. Alive. Buhay. Tignan mo yung katabi mo kung buhay. May kwento si Pastor Tom, hindi ko makakalimutan. May tatlong magkakaibigan daw na may mga lolo nagpagalingan sa pagkatay. Sabi nung isa, mas magaling ang lolo ko. Sa 2 oras, 10 baboy ang kinakatay niya. Sabi nung isa, wala yang lolo mo. Yung lolo ko, 10 sa 1 oras. Sabi nung pangatlo, wala yung mga lolo niya. Mas magaling yung lolo ko. Sino yung lolo mo, Pastor? Yung lolo ko. Tulog pa lang. Nagkakatay na. Sabihin mo sa iyong katabi, matulog ka lang, huwag ka lang magkakatay. Natutulog na yata yung katabi niya eh. Matulog ka lang, huwag kang magkakatay. Sabi niya, I pray that you might glow. You might alive in Christ. Ito ang kaibahan kung ang buhay ni Kristo ang siyang mamumuhay sa buhay na ito. Ang siyang mag-aari sa ating mga buhay. Through the power of the Spirit of God, through the power of the Holy Spirit, that makes us alive. Kanina nga, nagtatago na ako dun eh. Dahil sa sarili ko, hindi niya kaya talaga. Nalalamig ako, giniginaw na ako. Wala na akong boses.